Mukhang matutuloy na talaga, no? Melvin Jerusalem na mismo ang palabas po sa social media na matutuloy ang kanyang laban o rematch kay Oscar Collazo. Dito po sa video na ito, pag-uusapan natin kung kaya na ba talunin ni Melvin Jerusalem itong si Oscar Collazo. Apat po yung balita ko at meron akong bonus sa inyo, no? Hindi magandang balita tungkol dito kay Casimero, no? Ang daming nagpapalabas ng balita na si Casimero may laban na kay Luis Neri. Pero itong balita na ito, nako, baka magalit na naman kayo sa akin. Sabihin niya na naman, bias si Pau Salud. Pero ito po ay pawang katotohanan lamang. Panoodin natin, pakinggan nyo hanggang sa dulo, okay? Let's go. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Magandang araw po sa inyo lahat. February 11, 2026. Ito po ang inyong daily boxing updates. Pilipinas, ibang bansa at kung saan man. Unahin na natin dito sa Pilipinas. Melvin Jerusalem nag-post po sa kanyang social media account at sinabi niya dito, medyo weird, no? Sabi niya, I want to bash myself. Bakit gano'n to? But English. Auto-translate siguro. Pero in English muna, sabi niya dito, na translated, I do not know if this is right. Want to bash myself, I can do the best. Thank you so much. But as you continue to support me, I will work harder and I love my job even more. Not only my honor, but also to honor of the Philippines. So let's continue. Very much for your support. March 14, Los Angeles, California. Jerusalem, Collazo. Ayan, ano? Okay. In short, may laban po si Melvin Jerusalem kay Oscar Collazo. At ang tanong, kaya na ba ni Melvin Jerusalem this time ito si Oscar Collazo? Ito po si Oscar Collazo, undefeated. Huling laban niya si Jason Bison. At sa tingin ko nga, may pag-asa si Jason Bison dun eh. So, usapan na kagad, mabilisan na kagad. Kaya bang talunin ni Melvin Jerusalem si Oscar Collazo? Unang-una sa lahat, alamin nyo muna kung paano ba natalo si Melvin Jerusalem. Round number 7, I believe, ay hindi makapag-continue si Melvin Jerusalem sa laban. And there's a big reason for that. So, I think kung ito pong si Melvin Jerusalem at ito po ay preparado si Melvin Jerusalem, sa tingin ko kayang-kaya niyang talunin via decision itong si Oscar Collazo. Parehong matibay, parang mabilis, very aggressive si Oscar Collazo, pero sa tingin ko Melvin Jerusalem is smart enough to win this fight. May keys to win ang sa tingin ko dapat gawin ni Oscar Collazo at saka ni Melvin Jerusalem. Well, lalo na kay Melvin. Si Melvin just need to be more active and aggressive in this fight. Kailangan lagi siyang may sagot kay Oscar Collazo para hindi makapag-isip ang judges na ibigay kay Oscar Collazo. So, like what I said, counter-punching, be aggressive para dito kay Melvin Jerusalem. And syempre, dapat condition siya para hindi magkaroon ng issue sa laban. Para matapos niya yung buong 12 rounds. Okay? Yan po yung una nating balita. Pangalawang balita, no, si Pedro Taduran. Inaabangan nyo kung ano ba yung laban niya. So, unfortunately, ito po yung pinost sa Viva Promotion. Pedro Taduran, fight fans. We got you covered. MP Promotion President Sean Gibbon is working relentlessly for Filipino fans to see Taduran back inside the ring. Ibig sabihin, wala pa. No? Ginagawan pa lang ng paraan. If it's me, because si Melvin at saka si Oscar maglalaban na sa March, I would say dapat may laban din si Pedro Taduran ng March or April, somewhere along those months, 1 to 2 months difference, advance or after na kasi February na ngayon, para at least kung sino man manalo doon, sunod na siya. So, I'm guessing here, na ang next na laban ni Pedro Taduran will be an activity fight, yung hindi masyado mahirap para baka masalisihan pa. Napakalaking laban po ang naghihintay kay Pedro Taduran. Speaking of malaking laban, diretso na kagad tayo dito. Uy, naku, nasulyapan nyo agad. Nasulyapan nyo agad ang aking pasabog kay Janser Casimero. Ito muna, no? Si Mark Magnifico Magsayo, nako, bitin na rin tayo dito, no? Nag-move na siya sa lightweight division at announcement coming soon na rin. So, hintayin na lang natin yan. Ito ang announcement natin, Jai Opetaya. Jai Opetaya is gonna be the first man to fight for the Zuffa Boxing Championship belt against Brandon Glanton. There's been rumors na welcome daw sila mag-unification, no, with WBC, and WBC is also welcoming that potential partnership. But I just do not know
if that will be the case in this fight. So ito pong laban na ito is gonna happen on March 8. Yan. So abangan natin yan. This is very important kasi titingnan natin kung paano ipipresent ng Zupa Boxing ang kanila pong championship belt. Okay? So Melvin, Pedro, championship belt, Jai Pitaya, and making history. Speaking of history, nakita nyo ba na may nagbalita na itong si Errol Spence, actually yung admin ko rin nagbalita, na lumabas kasi ito nagbalita na si Errol Spence at si Team Zoo ay maglalaban daw sa summer. No? So, let me tell you this. Hindi pa po official yan. Usap-usapan pa lang. It's a buzz. But if it happens, I think it's a great fight. Especially for Team Zoo. No? Team Zoo is a proven fighter. Very consistent, strong fundamental, pressure, and very disciplined. And this is why, while I think this is a good fight, I do not think it's a good comeback fight for Errol Spence to go to the Lions Den right away. No? He hasn't completed in a while, or competed in a while, and I do not know kung anong division talaga. But, magandang laban, pwede. I just do not know if it makes sense for Team Zoo right away to go straight to the kind of fighter that Team Zoo is. So, but do you want to see that fight? Sana. Okay, ito na. Ready ka na sa pasabog? Ready ka na sa Casimero? Huwag pong magagalit, ha? So, si Casimero, yung mga vloggers, nag-update lagi na may laban na si Casimero, na si Casimero po ay lalaban kay Luis Neri. Yan din ang balita ko. At sana yung magkatotoo. Pero yung promoter mismo ni Casimero, nagsabi na hindi pa nga daw ina-announce. So, and I think we could all assume na yan po yung ginagawa ng paraan ng kampo ni Casimero na laban. Sana matuloy. Pero unfortunately, hindi pa po official. Dapat yan ngayon na ina-announce, no? Kasi kung April ang laban, mas maganda pag mahaba-haba promotions. Ang problema, walang naglalabas na official, ito pa ang naglalabas. Ito pa ang nalabas. No? According po dito sa isang tweet na ito ni Ole, according to National Bureau of Investigation, the alleged game fixing of General Casimero match against Kinusuke Kameda is now under the initial evaluation by their office. No, pati ba naman NBI ay nasali na sa issue na to? Kala ko tapos na. Kala ko talaga tapos na tong issue na ito. So, like ako, yung stand ko naman, again, just to be fair, balance, is I do not believe na may bentahan or may game fixing na nangyari. Sa tingin ko lang katangahan. Yun lang. Nang feeling. I mean, just to be real talk about this. But sana hindi ito maka-apekto sa paparating na laban ni Casimero. And hopefully it doesn't, no? Kasi investigation lang naman ito. But hindi po maganda ito, no? Para sa kay Casimero. And hopefully, again, mas mag-ingat si Casimero at saka yung kanyang kapatid sa pagsasalita sa social media. I mean, okay naman magsalita, okay naman mag-trash talk, pero wag yung mga ganitong bagay na mapapahamak po sila. Again, 2026 na, I personally, I do not care about whatever issue that he has with anyone, any name. So yung mga kalaban niya sa akin, I just want to see him enjoy his last few fights at sana makakuha siya ng malaban. Sana malampasan din niya tong issue na to dito sa alleged game fixing na hanggang ngayon di pa pala tapos. Kala ko tapos na. Anyway guys, yan ang malaking problema or issue ngayon dito kay Casimero. Yan, lumabas na naman ito. Baka maistorbo si Casimero sa kanya pong pagte-training. Mukhang focus pa naman. At yun. So let me know guys what you think. And please, balik po kayo. Kung nakaabot ka dito, pabor po, to help the boxing community and to help this channel. Yung ating style na conversation, pwede nyo pakinggan habang naglalaba, habang nagluluto. Paki-share, paki-comment naman po kung mga taga-saan kayo. At come back every day. Tatry kong gumawa lang at least one minimum video about boxing and about basketball din on a daily basis para nandoon na lahat ng mga importanteng balita na gusto nyo marinig. Okay? Salamat po sa inyo lahat. Ako po si Pao Salud ng Paco Sports. I'll see you on my next video. Salamat guys. Podcast Sports, the #1 independent sports voice of the Philippines.